Hello everyone, this is me, Marl Stani Vlog. I hope you're all doing well today guys. Sampu po ng inyong mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga OFW katulad ko dito sa abroad. Sana po ay iniingatan ng Diyos ang inyong mga pamilya, ang ating pamilya sa Pilipinas. At tayo rin po na nandito sa abroad ay iniingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At lagi po tayo mag-pray and humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. So ayan, for today's video guys ay ang aking preparing sa aking event ng graduation ng aking anak. So ayan, siya po ang aking makeup artist ang gagraduate po. And sila rin po ang aking stylist ng damit. So ayan, ang panganay po ang gagraduate ang nag-aayos. Ayan, di ba? Napakaswerteng mami, bless na bless sa kanyang mga anak. Napakabuti nila and nag-aaral mabuti, and yun ay napakalaking blessings para sa ating mga nanay. So ayan, originally ay sa bahay po sana kami magpapayos at bumaha na hindi naasahan. So kami ay nag-stay sa hotel at kinansel na rin ang mag-aayos sa amin. So ayan, pumunta kami lang ang nag-ayos sa aming mga sarili na walang kompletong gamit sa pag-aayos. So ayan, inayos po niya ang aking buhok, kinukulot po niya guys. And kaming dalawa lang po dyan, nagpanding kami mag-ina. Kasi sa susunod na araw pa ang dating ng aking dalawang anak at biyanan at ang aking hipag sa araw ng graduation. So ayan, dahil before graduation ay may meeting pa ang aking anak. So sinamahan ko siya dahil bahanga at hindi pa open ang check-in namin. So ayan, kinuha po niya muna ang kanyang tuga and nag-mall muna kami, doon kami nag-lunch kasi maaga pa naman. So ayan, sa susunod na araw guys ay retouch naman ng aking pangalawang anak ang aking kilay, kasi that time ay hindi pa po ako nakapagpapa kilay. So as you know po guys na after graduation, ayan ay nagpakilay po tayo, nagpa micro shading tayo, micro bleeding, parang ganoon, basta micro. Ayan, para hindi na natin kailangan guhitan ng ating kilay. Tingnan nyo dyan, ang nipis-nipis ng kilay ko. So ang pangit tignan. So minsan sa live ay hindi siya pantay and tinatawanan ako, lalong-lalo na ng mga anak ko. So ayan, may pagkakataon na may nag-alok na ayan, ang ganda naman ng kanyang review sa kanyang page. So ayan, and ayan, ang kanyang kulot. First time makakulot ulit after so many years nung dalaga pa. So ayan, graduate ata ako nung high school nung ako yung nagpakulot. So ayan guys, punta na tayo sa makeup. Ayan, wala siyang masyadong gamit kasi marami siyang nakalimutan kasi nga baha. Kunti lang, isang backpack lang yung dala niya for 3 days kasi nga nag-stay pa kami sa nanay ko. So ayan, and then 2 days 2 night pa sa hotel. So ayan, marami siyang mga nakalimutan. Ayan, tingnan nyo ang kilay ko, wala. So ayan, mga anak ko ay magagaling silang mag-makeup kasi sila ay members ng choir. So lagi silang nakikipag-compete sa iba't ibang bayan. So kailangan nilang mag-ayos sa kanilang mga sarili. So ayan, diyan sila natuto. And syempre sa school, ayan, na rin yan yung pag-ayos ng muka. So ayan, naging naging mahusay na mag-makeup. Hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Yung basta alam ko lang, nilagyan ko lang siya ng foundation, tsaka kung wala akong blush on, yung lipstick nilagay ko dyan sa cheeks. And kilay lang, and then lipstick, okay na ako. Pero sa kanila, dami nila mo nilalagay. Ang galing-galing nila. May mga pa sila, mga eyeshadow, may mga blush, may mga contour. Natawang-tawa sa akin ng anak ko. Kasi hindi na tayo sa ganyan kasi matanda na. So sabi nga niya sa akin kasi nasa Pilipinas pa ako. Ay nasa Hong Kong pa ako. Tinatanong ko kung sino mag-ayos sa amin, kung sino
Sabi napaka-excited ko daw kasi pati damit, hindi rin ako nakabili. Nakabili ako pero hindi daw maganda. Kasi para daw akong magdidibu. So, ayun. Rush hour na kami ay pumunta ng bayan, kahit baha, sa ibang bayan para makabili. And, ayun, may mga pinagpilian ako. And then, yung suot ko sa graduation, yun yung isa sa mga napili niya. So, ayun. Ayan. I'm so blessed and thank God. Thank God kasi binigyan ako ng mga anak na nagiging buhay ko. Kaya ako nagpapatuloy sa buhay. Kaya ako nagsusumikap kahit na ang tagal kong naging broken hearted sa pagkawala ng kanilang ama. So, sila yung naging ko, yung ginawa kong panlaban para sa para patuloy ang buhay, patuloy ang pangarap namin ng mag-asawa para sa kanila. So, ayun, unti-unti nang natutupad. Isa na sa mga pangarap namin ang natupad, ang makapagtapos ang aming panganay. Kanyang panganay na anak na si Angelica, kanyang paborito. So, ayan, I hope and I know na masaya siya ngayon sa heaven. Dahil siya yung pinaka-excited magpaaral, umakyat sa stage, and simula noon kahit nasa Maynila pa siya, pag may mga graduation ng anak and kahit busy yan sa kanyang trabaho sa opisina ay nag-absent talaga yan para siya ang umakyat sa stage, siya ang magsabit ng medals. Ayan, so I'm so masaya na malungkot kasi sana kasama ko siya, di ba? And pero okay lang kasi alam ko may purpose si God. Lahat ay ginagawa ko na lang may positive side. So, ayan. Siguro, sabi ko, kaya siya nawala kasi baka kung hindi siya, may mga iba pang mangyayari ganun. So, may purpose si God. So, yun. Alam ko masaya naman siya ngayon sa heaven sa mga nangyayari sa aming mag-iina kasi yung mga gustong-gusto niyang ginagawa sa mga anak niya, yung mga nilalabas niya, ganyan, namamasyal ay pinipilit kong ginagawa habang kung ako ay umuwi ng Pilipinas, and as long as mayroon ako, ayan, binibigyan ko sila para mapuntahan din nila yung mga gusto nilang puntahan at mabili din nila yung mga gusto nilang bilhin. So, ayan. Kaya po ako nagtatrabaho, nagsusumikap para maibigay yung mga bagay na yung asawa ko dati ang nagbibigay. So, ayun. Para hindi nila maramdaman yung sobrang kakulangan sa kanilang buhay. Although malaking bagay, malaking kakulangan na wala ang kanilang daddy, pero ayun, iba pa rin yung yung support din, support ka as a mother sa kanila. So ayun. And sila rin po yung nag-cheer up sa akin sa panahon na ako ay down, na parehas kaming tinataas namin ang bawat isa kasi alam ko kung ano yung sakit na nararamdaman ko. Mas doble ang sakit na nararamdaman nila nung nawala ang kanilang tatay. Kasi sila po ay makaama, and sila po, si tatay nila talaga ang kasama nila. Although malayo siya din, pero nakakauwi siya every month or anytime gusto niyang umuwi. So, ayan, malapit na tayong matapos, guys. And pasensya na po kayo kung mahaba ang aking istorya. So, ayan, tapos na po ang ating buhok. Kulot. Di ko alam kung bagay ko. Parang okay siya, kaso pag hindi mo siya nilagyan ng ay masyado siyang sabog. Nasira po yung aking buhok sa pagpapariban. So, ayan. Pero okay naman siya, parang okay siya. Kulayan mo lang ng konti para ka na ring apam. Ayan, feel na feel. Pero, inipitan ko din yan nung graduation kasi umunat na siya. Kasi sobrang aga naming nagkulot-kulot. Diba? Pwede na. Ayan, yan na lang yung ko, yung wala akong jowa. So, ayan, magayos na lang sa sarili or mag happy na lang, enjoy yourself, 'di ba? Hindi naman porket single ka ay pagmumukmuk ka na lang. Syempre, enjoy yourself, love yourself. Ayan, engage with yourself and with your kids, 'di ba? And now, ngayon ko na-enjoy ang being single ko, guys. So, before 3 years ako talaga nalugmok
emotionally, although hindi nakikita yun, hindi nakikita sa camera or ng mga anak ko. Pero deep inside, ako ay durog. So ngayon ako nakamove on after 3 years. So 4 years nang nawala yung asawa ko. So I can say na talagang nakamove on na ako. Although andun pa rin yung pain, syempre iba pa rin yung kasama mo sana siya. Pero hindi na kagaya ng dati na sobrang down at pag naalala ko siya ay tumutulo talaga ang luha ko. Pero may times pa rin na talagang umiiyak ako. Lalo na pag maganitong okasyon na gagraduate yung mga anak niya, yung mga birthday, yung mga accomplishment nila. So ayan, maraming salamat po guys sa inyong love and support. Ako po ay ang widow, single mom na lumalaban sa buhay ng patas at tinataguyod ang 3 anak sa sarili kong sikap. Ayan, nang walang hinihingi or walang tulong sa kahit sa kanino man. Although, syempre nandiyan yung tulong ng aking mga in-laws, ang aking benan, ang aking kasi sila po yung nagtitingin sa mga anak ko and I'm so blessed for them, I'm so thankful for them, I'm so grateful kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi mapapanatag yung aking isip pag nandito ako sa ibang bansa. So, ayun. Saka sa parents ko din, I'm so thankful din kasi nandiyan din po yung kanilang moral support. So, ayan. Thank you so much guys. Marami pa akong video na ipapakita at see you soon again. Thank you so much at pasensya na po at ngayon lang ako nakabalik sa YT ulit. So ayan, have a nice day guys. This is me, Maristani Vlog. I hope you are all doing well today and sana po ay mag-love lang po tayong lahat. God bless everyone. To God be all the glory.